Inihayag ng palasyo ang suporta ng pamahalaan sa mga OFW sa Saudi, lalo na sa mga napaulat na pang-aabuso at panggigipit sa ating mga kababayan habang ipinatutupad ng Saudi ang bagong batas na lilipol sa mga ilegal na nagtatrabaho sa naturang bansa. Para sa detalye, balitaan mo kami, Elena Luna. Tiniyak ng Malacanang ang tulong sa mga Pilipino sa Saudi Arabia na apektado ng pinatutupad na patakaran sa mga iligal na nagtatrabaho doon. Kung merong mang pang-abuso, hindi kaya't ni PCOO Secretary Herminio Coloma Jr. ang mga Pilipinong ito na magharap ng reklamo para matulungan ng Tungkulin po ng ating pamahalaan na ipagtanggol ang karangalan at karapatan ng lahat ng mamamayan kung meron pong sapat na katibayan na ito ay naganap at sila ay handang magharap ng formal na usapin. Tutulungan po sila ng ating pamahalaan at na magawaran sila ng katarungan sa kanilang sinapit. Ayon sa kalihim, may 4 ng dekada na may mga Pilipinong nagtatrabaho sa gitnang silangan. Nagsimula ito noong martial law nang magkaroon ng krisis sa langis. Nagkaroon naman po ng operation of the principle of comparative advantage sa economics. Sila po ay may langis, tayo ay merong abundant skilled human resources. Nangailangan po sila ng skill sets ng ating mga mamamayan. Kaya po ito nagpatuloy. This practice has flourished over 4 decades. Ayon sa kalihim, sinisikap ng Administrasyong Aquino na makalikha ng mga trabaho sa Pilipinas. Mapapansin niya na nababanggit ito sa mga talumpati ng Pangulo, lalo na kapag itinatanghal niya ang paglago ng ekonomiya. Yan po ay isa sa mga layunin ng ating pamahalaan sa ating programa ng Sustainable Long-Term Inclusive Growth, that we are able to create sufficient job opportunities, that we are able to create attractive job opportunities para po maging katanggap-tanggap ito sa ating mga mamamayan na kahit na meron silang option na tignan ang mga job offers sa ibang bansa, ay magkakaroon din sila ng clear option na magtrabaho dito sa ating sariling bansa at maiwasan na yung mga side effects nung pagiging hiwalay sa pamilya, pagiging hiwalay sa mga anak, at yung pagkasira ng maraming tahanan na konkretong naranasan na po natin sa halos 4 na dekada na pagpapadala ng ating mga manggagawa sa ibang bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.